Hello everyone, my name is Munib Lumiar Jr. Bata pa lang ako, gusto ko na maging pulis dahil gusto ko makatulong sa pagtugis sa mga masasamang gawain at mapanatili ang kapayapaan sa lugar. I have a big problem like activity. Pumupunta ako sa gym o di kaya ay nagja-jogging ako upang papakalma ko ang aking sarili laban sa mga problema. Dahil ang problema ay isang pagsubok sa isang tao kung saan dito ka matututo at dito ka magkakaroon ng idea paano maging matatag at maging masaya. Kung ang ibang lalaki ay mahilig maglakwatsa, kabaliktaran naman sa akin dahil iniisip ko ang aking kinabukasan. Madalas gusto ko mapag-isa dahil iniisip ko kung paano ko pasuklian ang sakripisyo ng aking magulang nang sa ganon ay makabawi ako sa kanila at maging masaya sila sa pamamagitan ng aking pagsasakripisyo. Gusto ko makabawi sa aking magulang. Inshallah, gagawin kong lahat para makabawi sa aking magulang. Minsan lang ako makauwi sa probinsya, kaya pag andun ako, always kami nagbabanding at naliligo sa dagat at swimming pool. Minsan nakakagawa ako ng kalokohan, lalo na sa mga tropa ko. Mahilig ako magbanding kasama aking mga tropa. Kaya lang, hindi ako nagbibigay ng buong tiwala dahil maaaring ikapahamak ko ito. Ang pagiging tropa dapat ay may limit at yung tiwala ay dapat may limitado. Tuwing Saturday ng gabi, nagja-jogging ako at nag-exercise nang sa ganon mapanatili ko ang aking kalusugan at madali ko matapos ang aking magawain dahil may energy ako. Siyempre pinagpapatuloy ko ang aking pangarap para sa aking parents na maging success at makabawi sa kanila. Every walang klase uuwi ako ng parang para masikaso ko yung parents ko, ipagluto sila. And nasasama rin ako sa mga kaibigan ko na mga babae, nagbabanding kami tulad ng swimming pool. Dahil ewan ko ba bakit mahilig ako magipagkaibigan sa babae. Siguro masaya sila kakwentuhan. And paggabi naman inaaya ko yung kuya ko na maglabas at kumain ng mga fishbowl di kaya street food. Dahil minsan lang kami magsama ng kuya ko dahil busy rin siya. Ako yung taong hindi pinapabayaan ng maasa buhay. Example, pamangkin. Gusto ko yung mga pamangkin ko, binabantayan ko sila. Dahil pag ako kasi bantay, naniniwala sila at ligtas sila. Ligtas naman sila sa mga kapatid ko, kaya lang takot sila sa akin. And always kami nag-jogging ng mga kaibigan ko, lalo na pag long weekend ng walang klase, grabe kasaya. Kasi hindi lang ito hobbies nakakatulong dito sa akin at sa amin na mga kaibigan para maging masaya at masolusyonan ang stress sa buhay. Ang jogging nakakatulong yan sa akin. Yan yung hobbies ko mag-jogging para makalimot sa mga problema. Pag ako talaga nagbabantay ng mapapangkin ko is ligtas sila. Why? Kasi pag hindi sila kumakain, pinapagalitan ko. Para kahit maging dalagaw binata na sila, maalala nila ko na naging mabait sa kanila. Mahilig din ako mag-travel. Kaya pag yung kuya ko pumupunta sa probinsya, sumasama ako. Kasi ang mag-travel kasi hindi lang yung nakakatuloy para mag-enjoy. Ang paglaban sa problema ay hindi madali. Andyan ang magulang, mga kapatid at kaibigan. Ngunit sa pagiging kaibigan, dapat humanap ka ng kaibigan na tama. Alam mong mapagkatiwalaan at hindi ka ipapahamak. Madali humanap ng kaibigan, ngunit napakahirap humanap ng tunay na kaibigan. Dahil ang pagiging kaibigan ay minsan nagdudulot ng problema tulad ng hindi magandang bisyo at hindi magandang gawain. Pumili ng tamang kaibigan nang sa ganon hindi maligaw ng maling landas. Kailangan may limit yung tiwala at patuloy na maging masaya. Nang sa ganon, masolusyonan ang mga problema at humanap ng paraan paano to i-handle at maging masaya. Pinaka hindi ko makakalimutan sa buhay ko is ang payo ng aking ama at ina.
kung saan sinabi nila sa akin na maging marespeto ako sa mga taong kahit hindi ko kakilala or kadugo, lalo na kung mas matanda daw sila sa akin, at maging marespeto daw ako sa mga guro at lalo na sa mga parents ko, dahil ang pagiging marespeto at maunawain ay ang tunay na yaman. Dahil aanin mo daw ang pera or scholar na pinag-aralan mo kung wala ka namang respeto sa iba. Ang pagiging respeto ay nagbibigay sa iyo ng daan kung saan magkakatulong ito para ikaw ay magtagumpay at maging masaya yung mga taong kilala ka at makakatanggap ka ng papuri kung saan sabi nila ang tao na napakabait, mapagkatiwalaan, maaaring pinalagay siya ng maayos ng kanyang magulang at napakaswerte ng kanyang magulang. Napakaganda na maging marespeto sa kapwa, Muslim at Kristyano. Maging marespeto kahit sino, pare-pareho tayo na dapat manalig sa Allah at manalig sa Diyos at magkaroon ng respeto sa isa't isa. Kahit magkakaiba ang ating lahi at pananalita at paniniwala, kailangan natin maging marespeto sa isa't isa. Dahil sinabi rin sa hadith, ang pagiging marespeto ay napakahalaga at ito ay sunnah.